Hello, hello, it's me, Mama Rox. Ito na nga ang pang-apat na araw na bakasyon ni Kim. At dito lang naman kami pumunta sa Victory Mall sa Tanawan. 1 taon at kalahati nga siyang wala dito sa Pinas. Kaya naman miss na daw niya ang mga pagkain dito. Kaya nga habang nasa bakasyon siya ay wala nga siyang ginawa kundi kumain ng kumain. At talaga nga namang sinusulit niya ang kanyang bakasyon. Kung pagkain nga ang sinusulit ni Kim, si Yumeshi naman ang sinusulit ay ang paglalaro. Kaya heto na naman kami, bantay-bantay na naman siya habang naglalaro. At ito nga yung part na pinakapaborito niya, ang magluto-luto. At dahil nga nasanay na din siya mag-slide, ay nakakapag-slide na nga siyang mag-isa. Yun nga lang, talagang todo suporta kami sa kanya. Dahil every time na mag-slide nga siya, inaabangan namin siya sa baba. Kaya naman nagpalitan na nga lang kami mag-asawa sa pagbabantay sa kanya. Hanggang sa hindi na nga namin namamalaya na kung saan-saan na nga siya nakakapunta na mag-isa. Syempre, andyan lagi ang kanyang papa para sa kanya. Hanggang sa hinayaan ko na nga lang silang mag-ama at umupo na nga lang ako sa isang tabi. At silang dalawa na nga lang ang naglaro ng bahay-bahayan. At natatawa na nga lang ako sa kanilang dalawa. Dahil nga palaging game na game itong si Papa Kim sa kalokohan ng kanyang anak. Kaya hindi pa man natatapos ang bakasyon ni Kim, ay nalulungkot na naman nga ako para kay Yume. Dahil nga nararamdaman ko na masayang masaya siya na nandyan ang kanyang ama. Dahil nga pagkatapos ng kanyang bakasyon ay back to reality na naman nga kami. Ang reality nga na sinasabi ko ay kung saan nasa bahay nga lang kami at nagtitinda ng mga kakanin. Kaya ngayon nga ay talagang sinusulit namin ang mga araw. Hanggang sa ito nga nakakuha na si Yume ng kalaro. At hinayaan na nga lang namin siya maglarong mag-isa. Dahil kung kanina nga hindi siya nakakasakay mag-isa dyan, ngayon nga kita nyo naman na enjoy na niya ang kanyang paglalaro. Pati nga dito ay siya na mismo ang humihigit ng sakayan. At wala na nga katakot-takot na magpapadaus-us. At hindi nga lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi napakadami niya talagang daus-us dito. Habang ako nandito lang sa gilid at matyaga siyang binabantayan. Dahil nga nitong time na ito ay lumabas nga si Kim. Dahil magtitingin-tingin daw siya ng mga shorts. Kaya hinayaan ko na lang talaga si Yumeshing maglaro. Habang ako nakaupo-upo lamang sa gilid. At tawan-tawa nga ako sa part na ito dahil bigla nga siyang natumba. Pero nakakatuwa nga lang din dahil sabi nga niya sa akin ay okay lang daw. At ito nga yung time na bumalik na nga si Kim dahil tapos na daw siya magtingin-tingin ng mga shorts. At silang mag-ama na naman nga naglaro. 1 oras lang naman ang kinuha namin kaya sa part na yan ay natapos na nga din ang oras ni Yume. After nga ni Yume maglaro ay napapasok nga kami sa isang outlet. At nakita niya nga itong sombrero na may kasamang sling bag. At ang sabi nga niya sa papa niya ay bilhan daw siya nun dahil siya ay magbi-beach. At ayun nga, hindi pa nga nababayaran ay talagang suot-suot na niya. Kaya nga wala nang choice ang Papa Kim niya kundi bayaran. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye!